So guys, magandang gabi. Guys, pauwi na tayo. Tapos ng ating trabaho. Time check, quarter to magawa na. Hirap pala guys kumita ng pera sa ngayong panahon na to. Ngayong panahon, ngayon taon o kailanman. Alam nyo guys, hindi lang naman siguro dito na natapos ang buhay natin sa umiikot ang talaga ang mundo natin sa ganitong trabaho. Diba? Siyempre, lalong-lalo na pagdating sa pamilya. Siyempre, hanggat kaya ng tatay magtrabaho na kahit abutan ka man ng puyat araw-araw sa kalsada, sa katrabaho, para lang sa pamilya mo parang makaano ka lang ng pagkain sa araw-araw, makaraos na itong araw pagkain na minsan gusto mong umangad na mas yumaman ka o hindi ka man yumaman, di ba nasa sa'yo naman yun. Pero may time talaga na talagang tatamarin ka rin. Pero di ba kung isipin mo rin lalo na ngayon na kailangan talaga ngayon ng mga bata, mga tao sa pag-eskwela, di man pwedeng tatamarin ka. Kasi pag tinamad ka, talo ka. Epekto yun sa buhay mo yun, di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pamilya. Bukod sa pamilya, makapagtapos ang pag-aaral ng mga bata. Yan ang magandang regalo natin sa kanila, na makatapos sila ng pag-eskwela ng college. Kaya hanggat maaari, sisikapin natin, di ba? Hindi naman lahat ng tatay ganun pag-iisip, pero may time talaga na hindi naman lahat kayang pag-eskwelahin. Pero hanggat kaya masuporta ng ibang tao, ng ibang pamilya, ng ibang kapatid mo, bakit pwede naman tumulong, di ba? Tulungan ba? Kasi guys, sa totoo lang, sa hirap ng buhay ngayon, may hirap hindi mapag-aral ang mga bata, lalo na makatapos ka ng high school, magkatapaan okay yun, pero hindi pa rin yung qualified na yung pangarap mo na makakuha ng magandang trabaho. Diskarte yan, sasabing diskarte sa ngayon. Pero hindi man, iba-iba nga sinasabi ko nga, di ba? Iba-ibang tao. May kanya-kanya diskarte ng tao. May high school lang pero yumaman. Di ba? Yumaman na dahil sa magandang oportunidad na ibigay sa kanya, na para sa kanya siguro talaga yun, binigay sa kanya Lord, di ba? Gaya ng isang vlogging. Isang vlogging naman tiyaga lang. Talagang tiyatsaga ka kung gusto mong kumita ng pera. Kasi hindi naman anytime kung gusto mong kumita ng pera na agad-agad makakaroon maraming viewers ka agad. Hindi yun hindi yun success na pag-iisip mo. Kasi bago ka dumating sa point na yan na gusto mong yumaman, paghihirapan mo. Darating talaga na parang napapagod ka, na hindi mo naman na parang ayaw mo, parang gusto mong sumuko. Tapos nandiyan yung mga stress, nai-stress ka na parang lagi na lang ganito lang nangyayari, di ba? Di man natin kailangan minsan isipin ng ganun, pero iniisip mo parang mas gusto mo pumorward na kahit pa paano yung buhay ng pamilya mo umangat ng konti na kahit minsan sobrang angat na ibibigay ni Lord, di ba? Hindi natin inaakala na mas maganda na binibigay ni Lord, na mas angat pa dun sa hinihiling mo, di ba? Kaya laking salamat sa atin yun. Pero bilang isang empleyado naman, successful naman ako sa mga trabahong pinasukan ko lahat. Sa awa naman ng Diyos, di man ako nabakante.
Kada pasok ko, kada resign mo sa akong trabaho, may nakakapasok ka agad. Hindi ko masabing diskarte ko, hindi ko masabi na hindi ko pwedeng pagyabang, pero totoo naman 'yun. Mga na nangyayari sa akin. May guys talaga na nangyayari. Totoo 'yun nangyayari sa akin ng ganyan sistema. Nagano ako na nawalan ako ng trabaho, nag-resign ako. Pero nakapasok agad ng trabaho. Pero gipit ka. Dahil iniipon mo yung unang sahod mong may hinihintay. Yun ang gagamitin mo sa unang paggastos mo dun. Pero guys, kulang pa yun yung ganun sistema na na sweldo yung sa pang-unang katok mo. Siyempre nag-start ka nga, may mga, siyempre sa mga trabaho mong pinapasukan iba-iba. May di ka komplikado sa kanila, may hindi komplikado siya sa inyo dahil parang di ba may yung may mga promotion niya, may mga as usual na bago ma-regular, maraming sinasabi. Ito kailangan daanan mo to, daanan mo dito, daanan mo rito. May tapos may mga tao mga live pa sa'yo, di marunong yung tao to, di ba? Di mo naririnig yan, pero nararamdaman mo sa sarili mo na parang pinagkwekwentuhan ka na nila na di mo naman naririnig na kung totoo talaga, pero sa pakiramdam mo pinagkwekwentuhan ka nila na parang hindi ka qualified sa kanila papasa sa standard maging regular, di ba? Kaya nangyayari ang ganyan, nagiging hindi maganda pag-iisip mo. May time na talaga na parang anong ginawa ko, ba't ganito, di ba? Bumubulong sarili mo na bakit ano bang mali na ginawa ko, kaya kwento ka sarili mo, isip mo na kaya isipin mo bahala na. Nandiyan na naman si bahala, di ba? Bahala na. Dahil always naman nandiyan si bahala. Laging kaagapay natin, kami ng life natin, di ba? Pero para sa akin naman minsan, challenges naman yun. Yung mga bagay na di natin kayang maputusan ngayon, kung talagang hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Pero may time naman talaga na may pinagkakaitang ka rin ng tadhana ay ng mga ng tagana na may time na hindi na para, kahit para sa atin minsan inaayawan ka. Hindi lahat ng pinapasukan mo good sa'yo yun. Totoo yan. Dahil kapwa tayo Pilipino, tayo lang din naman tayo lang naninira sa buhay ng mga natin at sa buhay ng ating mga pinapasukan. Kaya minsan mas maganda pa magsarili ka Kaya sinasabi ko sana ko, total magka-college siya, ay mag-ayos ka, parang gate. Di baling konti ang kaibigan. Kahit isa lang o dalawa o less than or more than, basta totoo. Kasi ang mahirap maging maraming kaibigan na minsan, lalo na pag mayroon kang kaya, parang hindi naman totoo silang kaibigan sa'yo. Kaibigan ka lang kung meron ka. Totoo naman yun guys Kaibigan ka lang kung meron ka. Pero pag wala ka, wala kang kaibigan. Puntahan mo pre, di ko lalabas, o diba? Sir, tayo pre. O diba, pero kung may pera ka, tangina wala pang isang minuto, may sasama. Kaya yayain mo lang, tol, sigarilyo tayo, diba? Number 1, sigarilyo, diba? Ganun lang naman kadali lang sinasabi ko na totoo naman Kaya ang hirap maging hindi talaga match siyang tao sa mundo na may sinisilang talaga na may malakas yung kwarisma sa mga bagay na malakas yung loob na kahit na walang masyadong pera pero parang hindi ko masabing ako. Dahil ako minsan iniisip ko wala akong pera, sapat lang aking pera. Pero isipin mo naman, napakain ko ng maayos ang pamilya ko sa 3 beses sa araw. Nag-aaway man kami minsan, pero tingnan mo naman, bila nawawalang away dahil minsan marunong na magintindihan tayo. Ganun lang yun. Pero guys, sa mating salita, minsan nakakapagod din talaga dahil sa kaiintindi. Pero huwag mong isipin yun.
Kasi wala naman iba eh. Kayo lang naman ng dalawa magtutulungan eh. Walang iba. Kung mapagod ka, magpahinga ka lang. Huwag kang titigil. Magpahinga lang. Huwag kang susuko. Yun lang ang ano eh. Diba? Kaya guys, ako thankful naman ako sa sarili ko na kahit na ano ko, trabaho ko, na ano, hindi ko masabing ano, going the forward naman siya dahil always naman na maganda naman ang pasahuran. Eh, nahit ko naman yung mga dapat ano sa sarili ko, panggastos. Hindi ko man nabibili lahat ng aking sa anak ko, hindi ko man maibili yung mga gusto nila. May time naman naman ang luwag, kahit na pa nakaka-survive ako, nasusuportahan ko sila kagustuhan nila. Gaya minsan, gaya ng isang panganay ko, swimming ako. O iba, nag-swimming siya, pero pinayagan na mama niya. Pero yung guys, ginasusan namin ng pera yun. Hinatid ko pa kanina. Eh, di ba? Ganun lang. Give take lang naman ano. Kasi mahirap naman yung pupersa mo sa sarili mo na hindi mo pa kaya, tapos ganun ang gagawin, di ba? Kaya guys, sana may matutunan kayo sa aking kwento about life or about work or about new arrive to work, di ba? Kaya guys, supportahan nyo naman ang aking YouTube channel, Father Jose TV. Please like and share and subscribe. Hanggang dito lang guys ang ating pagkwentuhan. Thank you.